Parang walang sumagot, no? Parang gutom pa, no? Kumakain na ba kayo? No? Tapos na, no? Ngayon, ang isi-share ko po sa inyo about sa wounds of ignorance. But before that, kanina nag-exercise po ako bago pong pasyente. Isang madre. Bago po ito, kanina pa. 25 years na siya sa pagkamadre. Sa religious life. Pero nagsimula yung spiritual harassment niya. Kailan? Nung kinuha niya yung amulet, yung habak sa aspirant na madre. Doon nagsimula. Sabi niya sa akin, Father, jolly na jolly ako, positive na positive ako. Pero simula kinuha ko yung habak sa aspirant na madre kasama ko. At anong ginawa mo sa habak? Nilagay ko sa cabinet ko. And then doon na magsimula, makakita na siya ng mga hindi makikita ng ordinaryong tao. And then, lagi nang may tumitingin sa kanya. Nahihiya nga siyang maghubad sa loob ng kwarto niya. Bakit? May laging nakatingin sa kanya. At grabe na yung sakit niya. Ang ginawa niya, lagi siyang nakatutok dun sa cabinet. Bakit ba parang may tao sa cabinet? Alam nyo, yan kadelikado. Yung mga habak. And then sinusuot nyo pa. Proud na proud pa kayo. Dahil may protection na kami, Father. Hindi namin ito isurrender sa'yo. Mahal ito, Father, eh. Ako at yung mga kasamahan ko ng mga exorcist, hindi hahawak sa habak. At yun ang simula sa madring ito na hinaharas na siya. Makakita na siya ng white lady, and then may gagalaw na sa kanya while natutulog siya. Doon nagsimula. Pero, alam nyo, ang ginawa niya sa habak, nilagay niya sa adoration chapel. Dito ko na lang ito ilagay. No. Yung mga adorer sa adoration chapel, Sister, kunin mo itong kapangyarihan mo. Sinimula nang ilagay mo yan dito sa adoration chapel, Sister. Lagi na akong natutulog. Hindi na ako makadasal. Instead magdasal ako, Sister, nakatulog ako. So, kinuha ni Sister, nilagay niya sa donation box. Yung pare naman ang hinaharas. So, yan po, delikado po yan. Kahit yung mga season exorcist, kung i-renounce niyo yan, kukunin namin, pero may gloves kami or may cellophane na hawak, pero hindi kami hihipo niyan. Ganyan kadelikado yung mga amulets. Tignan nyo, 25 years sa pagkamadre. Naharas pa rin. Alam nyo, anong nangyari sa kanya? While nagkatikisim pa lang, 3 times sila. 3 times siya nag-change ng kanyang damit. 3 times. Kayo, hindi kayo nagpalit ng damit. Siya, 3 beses kaninang umaga. Hindi naman siya mataba. Hindi naman siya mataba. Ikaw, Ubet, nagbibihis ka, nakabihis ka ngayon? Ng damit? Wala. Mataba ito. Pero siya hindi mataba. 3 times kaninang umaga. Well, nag-catechize pa tayo, nag-react na siya. No?
Nababasahin ko lang itong interview ko sa kanya kanina. After 25 years in religious life, a particular incident marked the beginning of her spiritual affliction. Alam nyo, di ba kinuha niya yung habak sa aspirant. At muntik na siyang mabaliw. Dahil sa mga karanasan na hindi niya maintindihan. Makakita siya ng kalabaw na itim, no? Sasakalin siya, aatakihin siya, no? Sa loob ng kanyang kwarto. Paano 'yon makapasok yung kalabaw doon, no? When she took the amulets of the aspirant and placed them in her cabinet, her spiritual harassment began. Her thoughts gradually became very negative. So completely opposite. Nung una, very positive siya. Siya yung magdala ng sigla, saya, sa kanyang congregation. Ngayon, hindi na siya maintindihan. After that incident. So, ina-highlight ko dito, saan nagsimula. Meron na siya mga doorways nung bata pa siya. Pero na-trigger po nung pagkuha niya sa amulet ng kaniyang aspirant na madre, kasama niyang madre. She began to feel that something was constantly following her. May lagi susunod sa kanya. Active na yung kanyang psychic ability. She noticed that objects in her room would move on their own. Uy. Pati na yung rosaryuhan niya. May gumalaw sa rosaryuhan na. And at times she would see a white lady. On the other occasions, she saw a large black carabao with massive horns. Inatake siya. She also experienced sexual assault during sleep. Mahihipo sa kanya. Ito po tinatawag na incubus. Unexplained physical attacks. An intense foul odor filling her room. Grabe yung baho. Sa loob ng kwarto niya. Malinis naman. Dahil din sa habak nakalagay sa kanyang cabinet. Even when it was clean, because of these experiences, she felt as though she was losing her sanity. Parang nababaliw na siya. At dahil dito, hindi maintindihan niya yung nangyayari sa kanya. It is not natural. It is beyond natural. Ang ginagawa niya, pumunta siya sa 10 albularyo. And then instead na kinuha niya yung amulet, siya na ngayon, may amulet. At the disturbances continued. She became constantly stressed. Grabe yung pagod niya, hindi niya maintindihan, hindi natural na pagod. And developed numerous physical illness. In confusion and desperation, she sought her from many traditional healers. Around 10 in total. Eventually, she decided to take a 1-year break. Nag-break siya ngayon. No? Gusto na siyang uuwi kahapon. Sabi ko, huwag kang umuwi. No? No? Sasama pa rin yung kasama mo. No? So, nag-exercise tayo kanina. Anong nangyari mga kapatid? During exorcism, kanina, her body felt extremely heavy. Grabe yung bigat ng katawan niya. Sabi niya. She suffered intense headaches. Sakit ang ulo niya. She experienced profuse sweating and vomiting. Umiyak siya. Hindi niya, bakit pa ako umiyak kanina, Father? Hindi ko mapigilan. Doon, grabe yung pagsuka niya. Puro laway. Yun. Nag-react siya kanina. And then after deliverance, ano nangyari? After the first session, she experienced great relief and inner peace. A clean sign of God's mercy and healing grace. Just imagine madre, dahil lang sa habak. Pasensya na kayo, magagalit sa akin yung mga albularyo. Truth hurts, but it doesn't harm. Sabi ni St. Augustine, the devil not able to harm unless a door is open.
But once consent is given, he wounds deeply. So ano nangyari ni sister? Grabe na-intensify na. Sinabihan ko, sister, na this is a good news for you. Bakit, sister? Nandito na ka sa ministry ni Cristo. And then, i-process namin sila. Huwag kang magmadali, sister. Nabihan ko siya. So, kung may great relief ka na, first time pa natin ginagawa itong exorcism. No? At yung tiyan niya sa sakit. No? Kanina, sumusuka na siya dito sa, hindi pa nagsimula. No? Walang findings naman sa doktor. Walang diagnose sa doktor. So, ito pong ginagawa natin, yung catechism na ginagawa natin, malaking tulong po yan. Kahit nasa malayo pa kayo, malaking tulong yan. Kaya nga, yung team natin, nagsasakripisyo para sa inyo lahat. To give you holistic, essential catechism based on the teachings of the church, not based on our own opinions. Because the church has no opinion. The church is founded on truth. Because the church is the pillar and the foundation of truth. Gusto namin na uuwi kayo, grabe na yung pananalig nyo sa Diyos. Pangalawa, grabe na yung pagmamahal ninyo sa simbahan natin. The church is holy not because of the leaders. The church is holy not because of the members. The church is holy because of the founder. Amen? Huwag niyong iiwan ang simbahan. Huwag niyong atakihin ang simbahan. Because when you attack the church, you attack the founder of that church. Hindi ang simbahan ang inatake ninyo. Siya. Uy. Kung may mga membro na hindi mabuti, huwag niyong iwan ang simbahan. Because you leave the founder. You leave Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. So ngayon, dito ako sa pangalawang punto ko ngayon, yung promise ko sa inyo. Itong wounds of ignorance. Una,